Topic po natin, almoranas, bukol sa puwet, very common yan. Ang guest natin, kaibigan namin, General Surgeon, Dr. Ina Garcia. Dr. Ina, kamusta? Mabuti naman po, Doc Willie. Thank you po sa pag-invite. So anyway, napakarami ang may almoranas. Okay, sobra dami. Oh. Ano ba tong hemorrhoids? Bakit nagkaka-almoranas ang tao? Okay, so ano ba yung hemorrhoids? Actually, pag narinig almoranas, naku, masama agad. Actually, lahat ng tao po is may almoranas, okay? Normal yan. Yan yung tinatawag na pillow or cushion ng puwet. Okay. So, pero, paano siya nagiging masamang almoranas? Kapag ito ay namamaga or nakakapa. So, may drawing po. May drawing tayo. Drawing ni Ina. So, ito yung drawing mo. Sige, Ina. So, ito yan po. Yung... So, kunwari, ito po yung puwet, okay? Pisngi ng puwet. ito yung pisngin ng puwet. Ito po yung Labasan. ng dumi. So, dyan, may mga piles na tinatawag o yung ating hemorrhoidal piles. Kapag yan, P-I-L-E-S. piles, opo. So, yan, kapag namaga, okay, kapag hindi lumabas, grade 1 lang yung Itong tinatawag. piles na to, ano to, parang blood vessel. Blood vessels po yan. Parang ugat ng kamay, ganyan. Opo, parang ugat. Namamaga siya kapag lagi siyang dinadaanan ng matitigas na dumi or kaya, hindi lang po matitigas na dumi pag po siya is lagi naman ikaw is nagtatain ng tubig, nagdadayariya. Diarrhea, mahap dito. Opo, namamaga so, ano sila. mangyari? Mamamaga siya. Mamamaga siya at yung iba sa sobrang pamamaga, lumalabas sila. Nakakapa minsan sa labas po ng puwet. Marami ba sila sa loob? Actually, major piles natin tinatawag, 3 sila, okay? May 3 tayong major piles dyan na kapag namaga, okay, at sobra na talagang namamaga is lumalabas po sila at nakakapa ng karamihang mga pasyente. Okay, so I'm sure marami tayo may almoranas. I-explain mo rin ano yung stage 1, 2, 3, at 4. Kailan inooperahan? Kailan hindi inooperahan? Okay. So, yung stage 1, kung makikita natin tong pile na to, kapag po siya is lumaki, okay? Lumaki ng ganyan, namaga talaga. Stage 1 lang po iyan. Nasa loob kasi. Nasa loob pa, hindi siya lumalabas. Ang stage 2, lumabas siya, pero lumabas po siya dito, pero kusa siyang bumabalik. Hindi mo kailangan itulak ng kadaliri. Okay? Okay. Yung stage 3, lumalabas siya, okay, sa labasan ng puwet, pero kailangan tinutulungan. Yung minsan nababalik po, yung parang bukol. Okay? Yung stage 4, kahit anong balik mo, okay, kahit anong tulak mo, yung bukol, hindi na po bumabalik. Okay? Diyan sa mga sinabi ko, ano yung kailangan talagang operahan. Okay? Yung pinakakailangan operahan dyan po is yung stage 3 and 4, lalo na po, okay? Well, kahit stage 1 po or grade 1 or grade 2, basta po nagkakaroon siya ng simptomas ng pananakit at pagdudugo. Okay? Dalas na pananakit, dalas na panunugo. Pagdudugo, kailangan po silang operahan. Anong indication mo yung lagi ng masakit pag dumudumi or minsan parang siya na mismo magsasabi masakit na lagi? Opo. Minsan kasi may mga home remedies nga po tayo na tinatawag. Pwede pong mag-take ng Sige, sample natin. pain medication. Pwede pong mga topical ointment, yung naririnig natin. Ano pinapahid mong topical? Pwede po yung FAC2, yung or suppository po, okay? Pwede po iyon. Pwede din yung karamihan sa atin, yung ginagawa yung hot sitz bath. Okay, ang ginagawa po doon is kukuha ng planggana. Ginagawa kasi ng iba pinapausukan. Hindi po yun pinapausukan. Yung pong planggana lalagyan ng maligamgam na tubig at ilulubog po talaga yung pet. Mga 10 to 15 minutes, 3 to 4 times a day po or 2 to 3 times a day po. Pero special palanggana o any palanggana? Any planggana po. Or parang sa bathtub, pwede rin. Pwede po sa bathtub kung may bathtub, pero yung Dapat ba nakaupo, nakatayo? maganda po is nakaupo talaga, nakalubog talaga po yung puwet sa planggana. Pwede ba nakatayo? Hindi, no? Nasa-shower minded, no? Hindi po, kailangan nakalubog talaga siya ng mga 10 to 15 minutes. May technique ba para umakyat siya mag-isa, yung almoranas, at lumiit? Actually po, yung technique talaga is yun nga, pinaka magandang remedy yung hot sitz bath talaga. Yung iba po, may iniinom silang gamot. Kasi nga po, ulitin natin, yung piles ay isa po itong blood vessel. Okay, may artery yan, may
veins na namagalang. So, yung iba, ang ginagamit nila po is yung Daflon. Daflon, pang varicose. Opo, May pwede. tulong. Majority po ng patient, nakakatulong po sila, nawawala po yung pamamaga. Ang Daflon. Opo, sa hemorrhoids. Pero again, yung mga pasyente, okay, after 3 months babalik, Dok, meron ulit namamaga. Bibigyan natin sila ng option, ito po ba talaga is maga or sakit na nakakaabala sa kanilang gawain? Araw-araw, yung po bang pagdudugo na patak-patak ng dugo pag dumudumi is nakakabigay sa kanila ng nervyos o takot, ano kaya ito? Doon po tayo nagsasuggest ng opera. Kailangan po kasi may kailangan siyang maimbestigahan. Hindi lang basta kailangan siyang ipagbahala. Kailangan kasi nating imbestigahan, ito po ba ay dulot ng hemorrhoids, almoranas, or iba pang sakit katulad po ng bukol sa tumbong. Paano mo malalaman kung bukol sa colon cancer, or hemorrhoids lang? By symptoms, kaya ba? By symptoms, mahirap po talaga, Doc Willie, na malaman. Ang pinakamaganda po dyan is masilip. Okay? Or Depende sa edad. Kung mas bata pa, hemorrhoids. mas likely, kumbaga mas likely, pag mas 40, 50 pataas, pwedeng maging cancer. cancer, opo. So, kailangan imbestigahan. Yes po. So, pag buntis at nagkaroon ng hemorrhoids, hindi naman po ito emergency. Okay? Ang ina-advise po namin sa mga pasyente po namin na buntis, na may hemorrhoids, is hot sitz bath po muna at walang indikasyon na operahan agad-agad. Kasi, gaya nga po ng namamaga, kahit ano namamagang blood vessel, pwede din po kasi itong humupa. Pwede kumalma. Opo, pwede so, pwedeng mawala siya talaga. Yes tapos po. bumabalik. Bumabalik po. Hindi siya parang varicose vein na pag nakalabas na forever. Opo. Diba mga varicose, pag lumabas na eh. Unless yung grade 4 na sinabi natin kanina na kahit lumalabas na. talagang wala na tayong magawa, nakalabas na talaga siya kahit anong balik. Ako lahat na home remedy, inaral ko na sa Almorana. Siyempre, sabi ko nga, lagi ako nagpapapaya, pakwan, Yes po. pears, prune juice, grapes, mangga, gulay, di ba? Pag kumain ka niyan, halo-halo, malambot ang dumi mo, relax siya. Yes po. Pero pag isang beses lang siya tumigas, lalo na yung unang dumi, mga classmate kong may hemorrhoid, yung una, minsan malambot yung iba eh. Pero pag yung una, yun ang mahirap, parang nanganganak, yun ang gumagagas. Parang umiire. Tapos may tip pa ako, pag dumudumi ako, dapat dahan-dahan lang. yung lalabas siya, konti. Para kung magsusugat man siya, konti lang. Delikado ba? Ano ba ginagawa sa opera? Sige nga, paano bang as a surgeon? Siyempre, gusto namin malaman ano bang nangyayari. Yes. Sa hemorrhoids po kasi, okay, depende sa grade. Okay, doon na lang muna. Grade 3, grade 4. Grade 3, grade 4 labas na. Ang ginagawa po namin, may dalawang yan technique. Etong bukol na yan, yung hemorrhoids na yan, is tinatanggal po talaga. Parang pa-diamond shape, okay? Pinupunit? Ginugupit or hinihiwa. Tinatanggal yung artery or vein. Opo, yung pile na yon. Actually, pwede naman talaga siyang matanggal. Wala naman siyang tapos, pwede po siyang tahiin, isuture, opo, isuture o tahiin yung blood vessel po dyan para hindi magdugo. Cure na. Opo, cure na. Pero, okay, may pero po kasi, Doc Willie, hindi porket natanggal na yung isang hemorrhoidal pile na yan, may dalawa pa po. So, pwede pa ulit siyang maulit hanggat hindi okay yung diet mo or yung lifestyle nyo po. Kasi kung lagi marami ba pag natanggal na isa, yung iba naman namamaga? Pwede pong mangyari yun. Pag tinanggal mo yung isang pile, may dalawa pong pile na pwede pang maulit. Paano tinanggal yung tatlo, anong mangyayari? May danger ba na kailangan ba natin yan? O parang appendix pwede wala? Actually, kapag natanggal yung tatlo, wala naman po masyadong magiging effect sa pagdumi. Ngunit po, lahat kasi ng opera, di ba, may risk factors or complication. Yeah. Siyempre, yung tatlong pile, okay, sa puwet na yan, pag natanggal, minsan mas lumiliit, sumisikip siya kasi nagko-constrict, okay? Lumiliit yung daanan ng dumi, parang nagpepeklat. So, minsan may tinatawag nating keyhole deformity, mas lumiliit yung daanan ng dumi, mas nahihirapan po yung pasyente. Parang ang hirap dumumi, masakit dumima. Yes, meron din tinatawag na parang tight anal sphincter. May tao, tight
Opo. Like siguro kami laging takot na dumumi, nagiging tight o merong ibang loose. Pero bang ganon? Naririnig ko sa mga surgeons ko eh. Pwede naman pong mangyari yun, no? Kung So, pag mas tight, mas mabilis masugat. Ganun ba yun? Or? pag mas tight kasi yung sphincter, no? Actually, mas maganda yun kasi mas nakokontrol kasi yung pagdumi. Okay? Ibig sabihin, pag tight, may control po yung pagdumi. Pag lax na masyado, yun yung Delikado. Delikado kasi Baka pag utot mo. sumama na agad yung dumi. Tsaka pag naging lax at yun na yung parang incontinence na. Opo. Bakit naging lax yung iba? Usually, marami pong reason. No? Pwedeng reason, operation. Pwede din po yung tinatawag natin na kung may bukol po dun sa area na yon, naapektuhan yung sphincter ng Pag bukol. nanganganak ang buntis, hindi naman umaabot sa puwet, no? Di ba? Hindi Yung iba nawawarak hanggang bihira yung Bihira naman po yung komplikasyon na yon. Oo. So, easy lang tong procedure na to sa inyong mga surgeons. Yes po, easy procedure. Kumbaga, kung iano siya, medium procedure. Okay, pwedeng yung pasyente i-admit ngayon, operahan bukas, makakauwi din the next day. Finally, prevention tips. Bawal umere, bawal ba magkarga, bawal mga ba? Actually, ang ina-advise namin sa pasyente po is yung bawal habits po nila. Kunwari, kung dudumi, ayaw natin yung ira sila ng ire. Okay? Ayaw din naman natin, yung constipated, ayaw natin ganon. Ayaw din naman natin na nagdadayariya po sila. Yung dumi naman ng dumi. Kasi nga, dumadaan pa rin yung dumi, okay, dun sa piles na mamaga. And syempre, kung dudumi, may kasi mga Pilipino, parang ang tagal nakaupo sa toilet bowl na cellphone, nag-cellphone, opo, yun, nakaka-costing yun. Nagte-text. Nagte-text na, doon na sila nakatira sa restroom. So, ayaw din po natin na ang tagal nakaupo. Matagal nakaupo din. 2 hours, 3 hours, di ba? Opo. Maganda naglalakad-lakad. Naglalakad-lakad. Exercise is also good na bumabalik din. Opo. Okay. Okay po. So, yung pinaka home remedy lang talaga or tips is kapag napansin mo sumasakit, yung tumbong, feeling mo yung may nakakapakang bukol, pinakamagandang magawa is hot sitz bath. Okay? Kuha ka ng kahit anong planggana, hindi po tayo mapili sa planggana, lagyan ng maligamgam na tubig. Okay? Huwag mainit kasi baka naman ma-burn po sila, no? And then, ilubog yung puwet. Ang practice kasi ng mga Pilipino, pinapausukan. Hindi po to siomay, siopaw na kailangan pausukan. Kailangan ipo talaga yung puwet for 10 to 15 minutes, at least twice a day po. And then kapag persistent... Aakyat siya kusa? Opo, parang lumiliit yung hemorrhoids. Opo. So, medyo hot, hindi siya cold. Hindi po cold. Warm. Cold, warm. Nandun tayo sa warm. And syempre, kung persistent, okay, ibig sabihin, pabalik-balik, laging may pagtutugo, okay, may nakakapang bukol, maganda po is magpunta po sa pinakamalapit na ospital at or sa clinic at ipa-check po sa surgeon. Or, Punta na lang kay Dr. Opo, pwede po sa akin. Bale. Lalo na ako babae. Okay. Thank you so much. Salamat po. Share po natin, Dr. Ina Garcia. Thank you po.